Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Publiko, hati ang reaksyon sa paglalagay ng mga hayop sa ating banknotes. Hati ang reaksyon ng mga mamamayan sa paglalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga bagong salapi, kung saan mga hayop na endemic sa Pilipinas ang itinatampok. Taliwas ito sa mga dating klase ng pera na nakalagay ang mga mukha ng mga bayani o popular na tao sa lipunan. Maaari naman aniyang pagandahin ang pera nang hindi inaalis ang mga mukha ng mga bayani. Hiling din ito na maibalik ang mga perang papel na 5 pesos, 10 pesos, at 20 pesos. Hanggang ngayon daw kasi ay marami pang nagkakamali sa coins na 1 peso, 5 pesos, at 10 pesos. Una ng pinuna ng historian na si Professor Xiao Chua, ang hindi pagkakasama ng mga bayani sa mga bagong polymer banknotes dahil tila isa raw itong paglimot. Samantala, Mary Jane Veloso, dapat palayain na dahil walang kaso sa Pilipinas. Ikinatwiran ng veteranong abogado na si Attorney Romulo Macalintal na dapat nang palayain mula sa kustodiya ng anumang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, na tinurn over sa Pilipinas kamakailan matapos ang mahigit 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia, makaraang mahatulan ng kamatayan may kaugnayan sa ilegal na droga. Ipinunto din ni Macalintal na ang drug trafficking charges na inihatol laban kay Veloso sa Jakarta, ay hindi applicable dito sa bansa. Aniya, anumang benepisyo na ibibigay ng gobyerno ng Pilipinas kay Veloso, ay alinsunod sa transfer agreement nito sa gobyerno ng Indonesia, partikular na para sa pag-facilitate ng matagumpay na reintegration o pagbabalik sa lipunan ng isang sinentensyahang individual. Subalit, habang hindi pa aniya ginagawa ng Pangulo ang naturang hakbang, dapat na palayain si Veloso dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa bansa at wala ring warrant of arrest na inisyu laban sa kanya mula sa anumang korte sa Pilipinas. Binanggit din ni Attorney Macalintal ang 2010 Department of Justice Circular No. 90, partikular ang isang probisyon sa Circular Section 18 na nagsasaad na tanging ang estado na naggawad ng sentensya, alinsunod sa konstitusyon nito at mga batas, ang maaaring maggawad ng pardon, amnestia o commutation ng sentensya. Subalit maaring humiling ang administering state mula sa sentencing state para sa paggawad ng pardon, amnestia o commutation ng sentensya, sa pamamagitan ng pagsusumite ng aplikasyon ng may sapat na basehan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.